Halos 2 taon na rin ho tayong naka-lockdown hanggang sa kasalukuyan na nagiging okay na yung panahon. May mga bagay-bagay ho tayong mga natutunan. Sa kabila ng mga bagay-bagay na yan ay meron din po talaga mga tao na labis na saktan dahil sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. At sa pagkakataon to mga kapatid, yun yung panahon na kailangan nilang madama yung salita ng Diyos, na kinakailangan nilang maramdaman na mayroong isang Diyos na nagmamahal sa kanila. Kahit maraming salamat ho talaga sa mga simbahan na nag-effort po talaga na mag live stream sa araw ng linggo upang patuloy na matuloy yung salita ng Diyos na naibibigay sa kanila. Yun nga lang ho mga kapatid, talagang sa panahon ngayon na naging okay na yung panahon, medyo nalungkot lang ho po talaga ako sa totoo lang, dahil meron pong mga simbahan na nagpatuloy at meron pong mga simbahan na hininto na yung kanilang live stream. Kung tutuusin po mga kapatid, isa po sa dahilan kung bakit ko ginagawa itong video na to, dahil tanong ko lang po talaga sa sarili ko, bakit po ba talaga kailangan ihinto ng ilan sa atin ang pagle-live stream, samantalang hindi pa naman po talaga totally nakaka-recover yung dating panahon na pupwede lahat tayo ay nakakapagsimba. May mga tao na nagsasakripisyo na naiiwan sa kanilang tahanan para magbantay ng kanilang mga anak. Subalit, hindi na nakakapanood ng live stream o ng salita ng Diyos dahil sa hininto na nga po ng ilan sa atin. Para saan po ba talagang live stream? Napagtanto-tanto ko lang po talaga mga kapatid, ngayon, sa kapanahunan ngayon na nangyari to, na napakahalaga pala nito kapatid. Dahil hindi lang yung mga tao na hindi nakakapagsimba yung napapaabutan natin ng salita ng Diyos, dahil pati yung mga kapwa natin Pilipino na nasa ibang bayan o nasa ibang nayon o nasa ibang bansa nakakapanood nito mga kapatid. May mga simbahan na ang sabi nila kailangan daw hinto na dahil kailangan nang bumalik, kasi habang nagla-live stream baka sa live stream na lang manood at ayaw nang magsimba kahit okay na. Marahil totoo, marahil ay tama naman, pero ano po ba talaga ang priority ng simbahan? Yun lang po ba talagang mga miyembro na nasa simbahan, o makapagkaroon din tayo ng pagkakataon na makapagpahayag ng salita ng Diyos sa iba't ibang bahagi ng mundo kung nasa saan yung mga kababayan natin? Alam niyo ho mga kapatid, nung unang panahon, nung mga kapanahonan pa ng mga katatay-tatayan natin, ng mga sinaunang pastor, humahayo ho sila mga kapatid para lang makapagpahayag ng salita ng Diyos. Samantalang ho tayo napakadali na lamang po sa pamamagitan lamang po ng live streaming. Kung mapapansin niyo po mga kapatid, lahat ng mga iglesia na nag-invest na magkaroon ng sariling istasyon sa telebisyon at nagpapahayag ng salita ng Diyos, lumago ho mga kapatid. Kahit na nga ho malungkot mang isipin na mayroon talagang mga gumagawa niyan, kahit na alam ho natin na hindi naman parang ginagamit na lang yung salita ng Diyos para sila ay umasinso o ano pa man, nagagamit ho dahil sa meron ho sila mga istasyon
Kung ikaw ho kapatid, o kayo na mga nasa simbahan ay alam nyo na kayo ang nasa tama, bakit hindi nyo po gawin ngayon? Nandito na po yung social media ngayong panahon. Hindi nyo na po kailangan mag-invest ng napakalaking halaga para magkaroon ho kayo ng pagkakataong makapagpahayag ng salita ng Diyos. Bakit hindi po natin pagbigyan ng pansin yan? Kailangan lang naman po natin mag-upload o mag-live. Bakit hindi po natin bigyan ng pansin yan mga kapatid? Oo, nandoon na po tayo sa haka-haka ninyo na baka hindi na magsimba yung iba dahil sa live streaming na lamang po. Ano po ba talagang pinaka priority niyo mga kapatid? Yung pamilya nyo, sabihin natin parang nasa loob ng pamilya, nasa loob ng inyong iglesia, kailangan laging tipon sa loob ng simbahan. Dito nyo nga po makikita kung sino talaga yung loyal sa simbahan. Magkaroon ng live stream o wala, pumupunta. Kasi iba pa rin yung presence pagka nasa mismong loob ka ng simbahan kaysa nasa live streaming ka. Dito mo makikita kung sino yung taong naghahanap talaga ng salita ng Diyos, na hindi lamang talaga sa live stream pupunta, kundi sa loob pa ng iglesia. O ano ba talaga ang iniisip natin? Na baka wala nang pumasok sa simbahan at maging kaunti ang income ng simbahan dahil sa mga magbibigay ay mababawasan. Ito po ba yun mga kapatid? Ano po bang klaseng motivation yan? Tama po ba yan? Marami pong nagsasabi na habang kasing nagla-live stream kaunti naman ng nanonood. Kapatid, hindi nyo po alam ang pwedeng gawin ng Diyos diyan. Meron ho akong video na in-upload. Ako po ay isang YouTuber. Madalas ho sa akin na-upload dahil hindi naman ho ako kilala, ay kakaunti lang. Pero lumilipas ho ang panahon ay dumadami. Meron ho akong isang video na in-upload mga kapatid galing sa simbahan. Tiningnan ko paglipas ng panahon, meron na rin siyang mahigit 70 views. 70 lang ba? 'Di ba? Isipin mo, napakaliit lang. Pero sa kahit isa o dalawa man yan mga kapatid, napakahalaga na yan. Nung ako po ay nagbagong buhay, nung ako po ay sinusubukan kong magbalik loob ulit sa simbahan pong pinasukan ko, meron po akong napakinggan sa aming pastor na isang kwento niya. Hindi ko po gaanong detalyadong ma-recall sa isip ko, basta ito po ang takbo ng kwento niya. Meron pong isang nayon, isang bayan sa Japan, nang tanging transportation lang na madalas sa kanila ay train. Meron pong isang estudyante doon sa bayan na yun na nag-aaral, at ang balak po ng gobyerno ay ipahinto na yung operation ng train na yun dahil wala na gaanong sumasakay dahil nga napag-iiwanan na ng panahon at may mga kanya-kanya ng sasakyan at mayroon naman ng mangilan-ilan na nakakapasok na mga pampublikong sasakyan. Subalit mayroon pong isang bayan na talagang mahirap na nadadaanan ng train na yun, ay mayroong isang estudyante na kailangan makapagtapos, na wala siyang ibang inaasahang sakyan kundi yung train na umaandar na laging araw-araw dumadaan sa kanila. Ang ginawa ho ng gobyerno nila ay itinuloy, dahil nalaman nila na mayroon pang sumasakay na estudyante, kanila hong itinuloy yung operasyon ng train na yun hanggang sa makapagtapos ang batang yun sa pag-aaral.
Biruin niyo ho yan mga kapatid. Dahil lang sa isa, itinuloy-tuloy ng gobyerno nila ang operasyon ng tren na yun dahil lang sa isa. Iyan ho tayo. Maging isa man yun o dalawa. Yung isa na yun, pwede pang manganak ng ilan yun. Kapag ka nagtuloy-tuloy yun. Bakit ho tayo madali ho tayong sumuko? Meron ho akong video talaga na akala ko wala. Pero nung lumipas ang isang taon, pagtingin ko meron na rin hong 22 na views. 22k po yun mga kapatid. Ayun po yung tutorial ko tungkol sa kung paano mag live stream ng maayos sa pamamagitan ng mga maliliit na aparato na nabibili lang natin ng maliliit na halaga, na hindi na kailangan ng mamahaling mga aparato para makapag live stream. Yun po ay dumami at may mga simbahan na rin pong nagpatulong sa akin kung paano po mapaganda yung kanilang live streaming. Biruin niyo po yun mga kapatid. Kung ako po ay tinatamad dahil wala akong halos nanonood ng video ko, hindi ko sana nagawa yun, na ako ay mayroong natulungan ng mga simbahan. Kapatid, ano po ba talaga ang tama? Hinto natin ng live streaming dahil nagiging okay na yung panahon, o ituloy pa natin to? Dahil mas marami ang kaluluwa sa labas kaysa nasa loob ng inyong simbahan, na taon-taon naman yan pa rin. Mga kapatid, taon-taon, sa sunod na taon yan pa rin, sa sunod na taon yan pa rin. Minsan nga akala natin dumadami yung mga miyembro nyo. Akala nyo dumadami. Yung pala dumayo lang ho sa inyong lugar, o dating mga taga-probinsya na dati naman na talagang mananampalataya, na pumunta ng probinsya, o kaya taga Manila na umuwi na ng probinsya, na naging mananampalataya na dito sa Maynila, umuwi dyan sa probinsya at naghanap ng simbahan at dala-dala yung kanilang mga kamag-anak. At sa tingin nyo dumami na yung membro mo, natuwa na ho kayo dahil dumadami ho. Kung tutusin ho, dati na ho yung mga mananampalataya. Ang kailangan po natin ay magpalaganap, hindi po yung palagi na lang natin palalakasin. Oo, nandun na tayo, tama yung palakasin natin yung nasa iglesia, palakasin. Ano po bang silbi ng pagpapalakas natin nung hindi naman tayo lumalago? Sa tingin niyo ba nagagawa ho natin yung dapat? Ang sabi ho, humayo tayo at magpakarami. Hindi ho magpalago ng magpatigas, magpamacho ng magpamacho. Ang titigas na nga ho natin sa simbahan Ang lalago na natin Pero dumadami ho ba yung mga miyembro nyo? Hindi ho Minsan nga ho, sa loob pa ng pamilya nyo, mayroon pang hindi mga nagsisimba. Hindi nyo pa nadadala sa sobra nyo na hong tigas. Hindi po sa pagmamalaki, mga kapatid. Magalit ho kayo kung magalit sa akin. Ako ho ay nanggaling sa pamilya na talagang ako po ay galing sa pamilya na sabihin ho nating mamamahayag ng salita ng Diyos.
ang aking pong lolo at ang aking mga tito. Ang aking hong lolo siya ho ay kilala sa aming bayan. Nung kapanahonan na yon, halos ilang beses lang siya umuwi sa isang buwan sa kanilang bahay dahil siya po ay nag-iibanghilyo sa iba't ibang lugar. Biruin mo ho yun, sa iba't ibang lugar ho mga kapatid. Tinatyagan niya yun. Kaya ho nung nawala ho siya, laking gulat po ng mga tao sa barangay namin. Bakit ganun kadami ang pumunta? Bakit ganun kadami ang mga sasakyan na nakaparada sa mga bakanting lugar na may mga nakatanim na nyug, mga kapatid? Bakit nandoon marami? Sabi ho ng Kapitan, pwede palang tumakbong congressman ng inyong lolo dahil sa dami ng mga sasakyan at nakakakilala sa kanya. Ayun ho pala ay mga naging anak niya sa pananampalataya. At yung mga kanilang mga ama, yung kanilang mga naging anak ay isinama. Maging dun na lamang po sa paglilibingan ay may mga nag-aabang pa palang mga sasakyan. Dahil dun na lang nag-abang. Dahil marami nang nakaparking dun sa lugar namin. Tayo mga kapatid, ano pong gagawin natin sa panahon ngayon? Focus na lang ho ba tayo sa ating simbahan? Focus na lamang po ba tayo kumbaga sa ating pamilya? Hindi na po ba tayo magbabahay-bahay? Hindi na po ba tayo magpapahayag sa iba? Basta ang mahalaga sa atin, matibay tayo sa loob ng ating iglesia. Lagi ho tayo nasasaktan kapag nakikita natin kakaunti ang nanonood. Wala ho tayong pakialam kung kakaunti ang nanonood. Ang mahalaga meron. Zero man yan ngayon pag-upload mo yan. Pagdaan ng ilang buwan, pagtingin mo yan, meron na yan 2, 3. 3? Maliit. Yung 3 na yun, di mo alam kung ano ang kung paano hinipo yun. At kung paano rin nagpahayag ng salita ng Diyos yun. At kung paano rin nagpalaganap. Baka nga hindi mo alam eh. Mas marami pang naging bunga niya kaysa sa inyo. Huwag ho nating maliitin lagi ang maliit na bagay. Dahil sa ibang bagay po tayo baka niyan sakwatin. Baka hindi ho natin alam mayroon silang kakayanan na hindi natin kaya. Sana ho mamulat tayo. Hindi lamang po pagpapalakas sa loob ng simbahan. Kailangan mo rin yung i-share sa iba. Ayun lamang ho.